Yon. Magandang hapon. What's up guys, and welcome back for another video. Dito pa rin sa TRD Parts Facebook and YouTube channel natin. Invite ko kayo guys, papakita ko yung screenshot natin. Yan, screenshot ng page tsaka nung YouTube channel natin. Okay, so magkakabit tayo ngayon. Meron tayong bisita na 2022 GR Sports. Legit to, legit. So maya ka magko-konting walk around tayo dito sa Hilux GR ni sir na 2022. Okay, so ang kakabit natin dito yung rear aircon system natin. Sinasimulan na natin yung pagbabaklas ng center panel. Yan, tulad ng mga previous natin na video kung paano baklasin to. Ito yung aircon na panel niya rito na control, then yung lower. So yung una syempre natin ikabit or tanggalin yung cover ng lower sa gitna. So konting walk around tayo dito sa unit ni sir. Syempre 4x4 to. So ang setup na ginawa ni sir pang 4x4. I'm not sure kung size 15. Size 15 yung mag si sir, ano? 17. 17 daw. Naka-lift to, malamang. Palit na rin siya ng pang ilalim. Bumper palit. Yan ang setup ni sir. Sobrang rugged. So syempre GR Sports 2022, ito yung last na model niya na walang aircon sa likod. Okay, so yun ang ilalagay natin sa kanya. So pakita natin yung mga piyesang gagamitin natin. Ito yung rear aircon vent niya. Bago, original. Right. Ito naman natin ang production date nito ng planta. August 10, kung ako nagkakamali. August 10, 2023 ang production date nito. So as in bago lang talaga sa market. Since 2023 lang kinabit ito sa mga GR Sports na Hilux. Okay, so ito yung isang piyesang gagamitin natin sa kanya. Yan yung part number. Left hand drive, kasi magkaiba po ang right hand drive sa left hand drive. So ito pang Matic. Original din to, brand new. Pakita ko lang sa inyo, ito by this coming Sunday kakabit natin to sa manual naman na Hilux din kasi pasok lahat ito sir, once again, pasok lahat ito sa lahat ng 2016 na model ng Hilux hanggang 2024 model pasok to. Maliban syempre dun sa GR na 2023 dahil existing meron na. Ganito by the way, ganito yung nakakabit sa GR Hilux na 2023 hanggang 2024. So ito pang manual, sa gitna sa pagitan to ng shift knob or shifter ng unit pag manual Ayan. So yung ginagamit na link dito para dun sa aircon duct na to is pareho lang na ginagamit dito. Ito yung pang manual. Sunday sir kakabit natin to. Pero ngayon since Matic ito, pakita ko yung link na sinasabi ko sa inyo. Yan ito. Ito yung kasama yung link. Same lang yan dito. Ayan. Okay. So syempre magkakabit din tayo ng wireless charger pang Hilux din para isang baklas tayo. Original din to, brand new. Ayan. Then original din na shift knob o shifter na carbon Lodi. Kakabit natin dito sa auto. So pakita ko sa inyo yung console na binaklas natin. Yan ito. Then yung likod. Katunayan na wala tong aircon. Yan. So babaklasin natin to para ikabit natin yung sa likod.
And once again, pakita rin natin itong takip na tinatanggal. Ito, isa sa mga crucial to. Tinatanggal kasi dito yan. Takip niya rito. Yan. Hindi nakakabit yan eh. Hindi na natin nilalapat kasi tinanggal yung tornilyo. Yan. So, ipapalit natin ngayon. Ito yung link. Kaya kita mo pareho-pareho. Yan. Kasi mga bracket na yan, dyan din natin eksaktong gagamitin din kasi natin yan. So after that, pag natanggal tong takip na to, bubutas ngayon tayo rito para labasan na ng vent niya. Okay, mag-alala guys ha. Sir, ma'am, yung pagbubutas na gagawin natin dito, abang talaga siya. So may guide talaga kung saan ka bubutas, kung saan ka tatabas para labasan ng aircon. Kasi ganun din ang nakalagay, eksaktong butas na yon, butas din siya dun sa mga existing na 2023 na GR Sports yung mga modelo ngayon, kahit yung 2024. Okay, so same procedure lang na ginawa dun tsaka dito. Kasi to wala eh. Talagang nilagyan lang nila ng abang at nagkaroon lang ng parts na available para magkaroon ng may mga provision na rito sa 2016 hanggang 2023 o 2024 na Hilux na walang aircon. Okay, may abang na, lalagyan na lang natin. Yan, so pakita ko sa inyo yung butas. Ayan. Yung mga side na yan, yung butas na yan, hindi pa natin natatapos eh. Hanggang taas yan, makapansin mo yung banda upper right. Yan, meron pang diretsong abang doon, yung parang ayan, abang yan eh. Yan. Hanggang taas yan. Yan. Parang linya na talagang dapat tabasin. Nakatabas kasi ito sa mga Hilux GRS na 2023. Yan. Yan lang magiging guide nyo na dapat butasin, na dapat tanggalin yan. Malambot lang yan kasi talagang naka-design talaga siyang tanggalin. Kaya don't worry sa mga nagtatanong na bakit magmo-modify, bakit kailangan butasin. Well, talagang dapat po. Kaya nilagyan ni Toyota ng guide yon para tanggalin nyo talaga. Para maikabit natin at lumabas talaga yung aircon papunta sa likod. So ito na yung link. Kabit na natin. Tutuklilyo na lang natin. Tapos yan. Kakabit na natin ko doon pag yan. Punta sa likod. So ito guys, hindi masyadong hindi masyadong stress to. Kasi yung sukat niya parehong-pareho. Pati yung fitting niya, paano pagkakalatag. So hindi mo kailangan puwersahin para mag-fit. So ayan. Ito instead na tornilyo ginamit natin. Ginamitan na lang natin siya ng ng pangtay. So pareho lang din naman yan. So since nalatag na natin yung aircon duct nya, sunod naman natin yung wireless charger na linya. Yan. At yung module kompleto na to. Tatap lang natin dun sa power at negative nya. Basically guys, mas maganda isabay na to, lalo na pag automatic Sa manual kasi wala pa tayong wireless charger para sa manual design Usually sa mga automatic yan, mapa GV, J variant yan, pwede natin kabitan ng wireless charger. Kaya para isang baklas tayo, sinasama na natin. So naitap na natin yung wire, ito lang yung dulong lalabas para mamaya dun sa kakabit natin. Hindi matanis So ito yung tinanggal natin na cover. Yan, cover ng stock. So wag na kayong magtaka bakit hindi isang buo
na center console to, nilagyan ng ganito kasi para magkaroon ng provision para maikabit natin to. So ito yung butas, ito yung vent. Yan, dyan manggagaling yung lamig o yung airflow na galing sa aircon sa harap papunta rito. So plug and play lang din to, may mga clip lang din yan. So nagpalit din tayo ng carbon Lodi GR Sports, original din, kapit natin. So nakabit na natin yung aircon vent. Parang stock lang din, oh. Moment of truth, subukan natin. So sa since bago tayo sa aircon rear system ng Hilux, ang pagpapagana po nito ay napakasimple lang. Isipin nyo lang parang wala kayong aircon sa likod. Open ang engine. Sige tayo ng na natin, i-start na natin. Kung paano lang kayo magbukas ng aircon, ganun lang din. On nyo lang. Yan. Ang lakas, no? Then automatic na agad, meron na rin dito. Itong function na to, syempre wala naman tong switch. Walang switch yan. Pero pwede nyo isarado. Tulad lang din yung typical na aircon natin. Close, open. Okay, so pagka nilalamig na yung tao sa likod, pwede nyo i-close to. Okay, o kaya magpapatay kayo ng mag-off kayo or magko-close kayo ng mga vent dyan. Lahat ng nakabukas na vent ngayon, pag may kin-close kayo dyan, medyo lalakas kahit papano kasi may mga bukas eh. Okay, so kung tanong natin, mas malakas ba to kaysa sa harap o mas malakas ang harap kaysa sa likod? Definitely sir, pareho lang sila. Dahil iisang hangin ang pinagmumulan ng aircon sa likod tsaka sa harap. Okay, so nag-sharing lang tayo. Yan o. So may option kayo dito. Pag in-arrow down mo para sa leg yan, magkaka-aircon doon sa ilalim nyo, definitely. Medyo lalakas dito. Lalakas ha, lalakas. Pero ang tanong natin, kamusta naman yung hangin o yung airflow ng aircon dito sa likod? Standard siya kung ano yung sa harap. Kahit hindi naka-arrow down ito. Okay, so ang kinabit din natin yung wireless charger niya. Kinabit din tayo. Ang ganda, oh. On lang natin yung wireless charger ni sir. Yan. Siguro natin. iPhone 13. Sa akin iPhone 11 pero gumagana eh. Yan, pag nag-amber ang kulay, sabihin nagcha-charge na yan. Tignan natin kung talaga nagcha-charge. Yan, may icon siya ng charging. So gumagana. So pag tinanggal nyo lang, walang gumagamit, magkukulay blue yan, patayin nyo lang. Then naka-carbon Lodi, kapit natin. So right. So ngayon sir, meron pa tayong stock pero very limited na pang Matic manual, meron po tayo. Same price lang din sir ha. Ang presyo natin is 25,000 plus 3,000 for the installation. Basic lang naman ang installation nito, hindi naman ganun kakomplikado. Lalo na kung mga talagang installer or kaya kayo kahit DIY sir, hindi ko pwede kong i-suggest, kaya nyo naman. Kaya naman siya. Maliban lang syempre sa mga baguhan, yung mga hindi naman sanay magbaklas, nandun ang hirap. Okay, pero in terms sa pagpapagapang, kung meron bang wiring, kung meron bang babaguhin na electrical, wala pong ganun ginawa rito. So more on plug and play lang siya. Nagbutas lang tayo dun sa dapat niyang butasan talaga. Yung sinabi ko sa inyo na may abang, may guide doon na dapat talagang binubutasan dahil yun ang kinakabit nila sa 2024 na GR or 2023 din na GR. Okay, so applicable sa lahat ng 2015 or 2016 hanggang 2024 na J, hindi ako nagkakamali, kasama pati J, G, V, Conquest and GR syempre.
pwede rin siya. Okay, mapa manual, matic sir, pwede. May available pa tayo pero very limited lang sir. 2 or 3 na lang available natin dyan. The rest yata alam ko naka-reserve na eh. Okay, so wireless charger natin sir, 10,000 ha. And shift knob is 5,000. Okay, so thank you kay Sir Jason ng Manila. Yan, for availing this rear aircon vent. Okay, so just visit, and I invite you kayo, visit our Lucky page dun sa Facebook natin, PRD Parts. And also dun sa, please subscribe na din dun sa YouTube channel natin. Pahit na rin na notification bell para manonotify kayo every time na meron tayong video na ina-upload na katulad nito. Okay, so keep safe everyone, and bye bye.